Hi guys, so ayan, this is the part 2 nung testimony ko nung una. Alam nyo, meron akong prayer notebook. So dito sa notebook na to, nakalagay yung mga devotions ko, yung mga prayer request ko, lahat ng gusto kong sabihin sa Panginoon nandito. So, marami akong prayer request na nandito and I am always claiming and declaring na lahat ng nakasulat dito ay mangyayari. Tutugunin ng Panginoon. So, just to give you an idea, madami na, as in, ang dami kong prayer request na nandito. Even dun sa mga dati kong notebook na tinugon ng Panginoon. Last year, August 10, 2024, meron akong prayer request. Sabi ko, new or additional premium client who is kind, understanding, generous, and flexible with premium rate. And guess what? 10 days after, August 20, 2024, tinugon ng Panginoon yung panalangin ko. Diba? Sobrang bilis. Like, napakabuti ng Panginoon. Binigyan niya ako agad-agad ng premium client na mabait at understanding and flexible. So, very specific ako maglagay ng prayer request. Kaya, very specific din yung pinapadala ni Lord sa akin. So, another prayer, actually marami akong prayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung prayer ko that time. 9 yung request ko. And, meron din sa aking nag-ask for a prayer na sinulat ko rin dito sa journal ko. And tinugon din ng Panginoon. So, ayun. Ang dami kong prayer request na tinugon talaga ng Panginoon. But, of course, hindi lagi na agad-agad tutugunin tayo ng Panginoon. Meron akong isang prayer request dito. August 2024 pa. Nakalagay dito na magkakaroon si Mar ng additional or ng new job with my client. Okay? So, itong client na to, yung kwento ko nga nung una, everything is okay except that na-delay. So, di ba minsan tayo kapag yung prayer natin matagal na, minsan ang tendency nalilimutan natin. Pero yun nga, we may forget, but God will remember His promise and gagawin niya kung ano yung pinangako niya. So, ayun. This 2025, nung August 28, 9 p.m. yung start ng fasting sa church to. March 1 yung fasting talaga. Pero, last meal intake is February 28. So, during that time, ayoko sana mag-fasting. Kasi nga, since graveyard ako, alam niyo, hindi pa ako nakakakain. Kumbaga gabi na ako nagising. So, wala na akong time para kumain. Tapos, parang iniisip ko, ano ba yan? Parang 2 days yung fasting ko. Kasi yung last na kain ko is Thursday. Nagising nga ako Friday na. Kumbaga ganun. So, anyway, parang ayaw ko mag-fasting. But God talked to me na habang nag-work ako, pwede na ako mag-start mag-fasting. So, alam nyo, mula nung 9 p.m. hanggang kinabukasan, kasi 10 a.m. yung start ng fasting, nag-worship na ako, pinaprepare ko na yung heart ko, talagang nakakonect na ako kay Lord, lahat na ng mga prayer request ko, personal request, sinusulat ko na rin sa notebook ko, lahat ng mga prayer points ko. Tapos, ang buti nga ni Lord biruin mo, gutom ako, puyat ako that time. Pero, natapos ko lahat ng work ko. Lahat ng mga hindi ko mabalanse, nabalanse ko. Alam niyo yun, parang nagkaroon ako bigla ng wisdom kung kailan ako gutom at puyat. Pero yun nga hindi kasi yun yung nagpalipas lang ako ng gutom. But, prayer and fasting talaga yung ginawa ko. So, habang nag-work, nag-worship ako, nagpipray ako, and all. And sinusulat ko yung mga prayer request ko. So, ayun. So, at that time, alam ko na merong gagawin ng Panginoon. Kaya, nagsulat agad ako ng mga prayer points ko. Marami akong
prayer request kasi alam ko na merong kakaibang gagawin si Lord and lahat ng isusulat ko ay mangyayari. Kaya sinulat ko na talaga yung lahat ng gusto ko. Tapos isa dito sa prayer ko is nakalagay na naman yung client ko will hire Mar as an assistant this March 2025. Guys, biruin nyo, napaka-specific nung nilagay ko. My client will hire Mar as his assistant in March 2025. Sinulat ko to February 28, 2025. So, alam niyo yun, yung fasting March 1, 2025. Anong date niya yun? March 27. Tama ba? Wait lang. Kasi ko US time. Wait lang. March 27 ba ngayon? 28. Ayun. So, March 28 ngayon, di ba? March 28, guys. March 28. Alam niyo yun, yung point ko dito, tinugon ni Lord. Grabe. Parang, ilang araw na lang mag-e-end na yung March. Pero, hindi nahuhuli ang Panginoon. Hindi na de-delay ang Panginoon. Nakalagay, March 2025, iha-hire si Mar. And, timing talaga nung ginawa ng Panginoon. Kasi March 28, he is on board dun sa client. So, ayun lang. Alam niyo yun, parang hindi mo masasabi na coincidence or aksidente. Everything happens according to God's plan. So, alam niyo, napakahalaga yung tayo as a Christian, napakahalaga ng magkaroon tayo ng prayer lifestyle, magkaroon tayo ng yung meditation, quiet time with the Lord, and please have a prayer notebook. Grabe. Sa lahat ng mga prayer notebook ko, tinutugon ng Panginoon. Ang dami kong prayer request talaga na nakalagay. Tapos declaration ko, lahat ng nakasulat ay mangyayari. So, I encourage you guys na have a prayer request notebook. Isulat nyo lahat ng prayer request nyo sa Panginoon. Lift it up through prayers. Pwede kayo mag-fasting, personal fasting. Yun, ipanalangin nyo siya lagi. And kapag dumating yung time na tinugon ni Lord yung prayer nyo, ilagay nyo dun sa gilid yung date kung kailan yung tinugon ni Lord. And be specific dun sa prayer request nyo. Kasi God is really sending us yung mga miracles na specific. I mean, Nabulol na lito na ako. So, ayun, tinutugon ni Lord yung prayer natin according dun sa hinihingi natin. So, be specific. Biruin mo yung mga prayer ko na specific na, Lord, gusto ko ng client na premium yung rate, mabait, maunawain, flexible. Tinugon yun ni Lord. Ngayon, yung prayer ko na ma-hire si Mar this March, nung client ko, tinugon rin ng Panginoon. This March din. Alam niyo yun, ang galing, walang delay sa Panginoon. And, ayun, super nakaka-bless. Hindi, itong blessing na to, hindi siya para sa akin. Para siya sa ibang tao. Pero, alam niyo yun, dun mo mapapatunayan na mabuti ang Panginoon at God is working behind the scene. So, ayun lang. I hope that you are blessed. And, I hope medyo kahit pa paano, sana lumakas yung loob nyo or na-inspire kayo or whatever, lumakas yung faith nyo sa Panginoon. Basta, ang masasabi ko lang, lagi nyo lang i-connect yung sarili nyo sa Panginoon. Even na nag-work kayo,
pwede kayo mag-play ng worship song, pwede kayo manalangin sa isip nyo kung meron kayong ibang kasama. Hindi naman kailangan na loudly na manalangin. Pero alam niyo yun, dapat instead na manood kayo ng kung ano-ano, use it para makipag-meditate. Makapag-meditate ng salita ng Panginoon or makapakinig ng worship song. Basta ayun lang. And I hope na one day, ano man yung isulat nyo sa prayer notebook nyo, I claim and I declare na tutugunin din yan ng Panginoon. So, ayan lang. To God be the glory. God bless.